Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Pilipino. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas na una sa hapon. Istorya, handom, pagpanghangkat, kagkadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon aton pamatian. Mga babayi nga magamihan sa ilatag sa kapatag na wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ilang mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humaling alauna tudtog alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ko at Sabay ako at may silbi sa lupang di paati. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, hirap mo kalusog ang taglay. Makikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Sabay ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Sabay ako na may karapatan, may kakayahan, mga kasunod. Pusong totoo, kaya ko sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Adlaw kita sa buong mga biyasang Martes, Oktubre 28, 2025. Welcome sa pagpangalagad sa programa Babayi Ka, kayo kong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Mga biyan subong nga adlaw sa Martes, another naman nga espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagad. Pamatian naton mga biyan ang journey ang pag-shift no halin sa pagiging isa ka journalist. Padulong mga biyan sa pagiging isa ka empleyado sa gobyerno sang aton nga bisita subong nga hapon. Makaupo na rin later on ang head mga bes ang National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. Nga si Ma'am Maricine o mas kilala sa tawag nga si Ate Mayin, no, sa mga katapos ang media. Dugay na nato no ang dugay na nato na luyag nga makaupod siya diri sa aton nga programa pero because mano nga busy katama considering no nga she's leading the NMP Iloilo and Antique. Good thing no nga subong nga hapon October 28 makaupod natin siya diri sa programa Babayi Ka. Pero antes natin mga biya makaupod si Mama Mayer, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update. Kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas Weather. Sa atong piya kaninya si Sir John Baron sa DOST Pag-asa. Sir John, good afternoon. So ma'am, good afternoon. Sa ato man, mga tagkalamati. Ito sa update natin sa Tuesday, October 20, 2025. Isa pa nga latest na update, apat ka weather system ang nag-apekto sa ating pungsod. Una yung LPA or low pressure area nga ginamonitor na ito. Kailangan sa last sa aga, nasa around 275 kilometers east of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Malubuhan yung sansa mag-develop sa isa kapag yun actually malubuhan din siya sa ating mga part. Hindi siya sa may intertropical convergence zone or ITCZ na nag-aapekto.
Palawan, Visayas, dyan sa may Mindanao. Meanwhile, ang shear line, ito naman sa may eastern section sa Northern Luzon, sa northeast monsoon naman ang nag-apekto sa may extreme Northern Luzon. Isa tan sa Western Visayas, pinari, fair weather kita sa Sumbong Adlaw, mga tansa sa mga isolated mga pagulan sa mga kag nag-uop at input sa hapon, kahit sa gabi yun, dala sa intertropical convergence zone. Ang ilatong dito sa Western Visayas, pinatugtog na nagan sa direksyon na maganda na silangan. Tugtog kami yan na silangan na may maganda na itang makanitugtog kasangan ng mga balod sa atong kiraga. Para temperature na ito ng 25 to 32 degrees Celsius, ang atong nag-utapay 40 ka na sa nga, magkatulo din, kahit 27 karon sa hapon. Ikaw tapang ginapon, nag-titignan na kita sa concept na sa atong northeast monsoon or nasa amihan dito na kita. Ito ang mga dito sa update. Ako si John Baron, station sa mga dito sa update. And as always, take care po. Yes. Sir John, ang ininong low pressure area ang naka-embed sa ITCC. Same ini kahapon man nga low pressure area nga nagdala sa pag-ulan, especially dito sa probinsya sang Aklan. Yes, ma'am. Actually, ang munisyon yun nga nga nag-develop dito sa may southeastern side sa Mindanao. Nag-traverse siya sa kadutaan sa Mindanao. Kasi sa ang pagtuga sa mga pagulan dito sa Western Visayas. Siya responsible sa paggawa dito sa may Aklan. And then sa Subong, nag-admit siya doon, nag-travel siya towards sa Palawan and sa Subong na sa eastern side na siya sa Palawan. As of now, sir, ara pa sa gihapon sa sulod sang PAR? Yes, ma'am. Inside po siya inside PAR. Pero nagawa naman, nakita lang siya actually sa boundary line. Pero sir, ano ang prevailing weather system din sa atin sa Western Visayas? Yes, ma'am. Ato nga prevailing weather system there is intertropical convergence zone or ITCD. Ito lang possible na siya ang mga rain showers or thunderstorms. Okay. Sir, you've mentioned nag-start na ang aton nga amihan season. Sa amihan season, ano ang lauman nato nga mangin weather, Sir John? Well, actually, ma'am, since ang incentive ka sa aton nga amihan na season, pero expect na siguro same weather conditions sa Gihapon, generally fair weather sa Gihapon, yung mga chances ang mga pagulan rain showers or thunderstorms sa hapon. And actually, hindi pa na ang aton sipo dahil sa Visayas, yung mga nabi mo may isang misconception kapag declare yung pag-aasa sa northeast or onset na sa amihan karabuan sa atin, expect na tuntog na ng sipo. Actually, kung sa Visayas, nagatsagan na kinabor ang katugnoong yan pag January, February, considering months din So, kung start ko lang sa aton nga amihan niya, hindi pa na, wala pa na siya nag-apekto sa aton, dito pa na siya sa may extreme northern Luzon nag-apekto. So, mayroon kasama sa ay pa natin nga mga pumuluyo nag-atingala nga nag-declare kita onset ang amihan, which is supposedly di ba dapat top-down na, pero nag-iinit yapon sa buong adlaw. Kaya si amihan, actually, wala pa na siya kalabot dito sa aton sa Visayas. Kamo si amihan, siya gradual na siya na nag-strengthen ang iyang hangin. So, that doesn't mean kung nag-declare kita onset na sa amihan, bilog na rin niya mostly apektado. So, actually, gradual na siya, masugod na siya sa may northern parts of Luzon, tapos central Luzon, southern Luzon, and then Visayas. So, nagpatama sa Pagpanaog. So, usually, kung nagpanaog dito sa may Mindanao area, ang mga ilang pinaka-time na pinaka-kusog niya, which is usually katabo sa February, pero sa January, mapatsagan doon. Yes. Sir, ano ang posible pinakamanubo nato nga ma-record nga temperatura kung example, January or February kita, Sir John? Well, actually, if I remember lang sa previous sa historical data naton and sa observation naton dito sa station, I think ang pinaka-lowest naton is around 90 nata. Ang mga 19 or 20 ang lowest na temperature na record. And usually sa record na siya mga around 6 a.m. sa aga. Okay. Sir, until when ini naman siya ang aton nga amihan, sir? Ano nga mga bulan posible gina-terminate? Well, usually, mga isa gina-terminate na siya mga patapos ng February or first week sa March.
nag-terminate kita sa atong amihan. Because of this, sir, no, ang onsas ang aton nga amihan ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ayos mo, advice aton sa aton nga mga tagpalamati. Make sure din yan sila monitor na to, aton nga latest nga weather updates. And aton nga weather outlook, isa naman ako, generally fair weather mo kita for the next coming days. Up until sa Ondas, okay, so Ondas expect naman generally fair weather kita. May mga chances yapon sa sa mga rain showers or thunderstorms sa hapon sa gabi. So I think kung sa ako lang mas ideal nga mag-travel kita o maglakad kita sa aga instead sa gabi kasi sa gabi mas punta ka sa ulan. Pero if ever nga hindi kita kalakad sa aga kung sa hapon, pangaman lang talagang tapayong first in case magpugo ang mga pagulan. And first one sa mention ko i-monitor na lang ang atong mga weather updates sa kada daw change man ang atong weather outlook kapag pa ko yung mga makita kita nga weather system na pwede maka-influence sa aton nga weather. So mas may na although sa subong generally fair weather kita sa sa Ondas naton, monitor lang yapon just in case lang na may mga changes kita. Yes. Sir, idugang ko lang, may monitor kita subong ang mga lugar nga nagaulan? Yes ma'am, may kita gina-detect sa mga pag-inulan dili lang sa may some area sa may Capiz, Aklan, sa Antique, northern part sa Antique, dili lang sa may San Jose, Antique nag-inulan man in terms of Negros, southern Negros nag-inulan man, southern portions ng Negros Occidental, and may some portion man sa may may iban man na portion sa may northern part ng Negros Occidental. Pero so far sa may Iloilo, wala pa kita may nakita nga mga pagulan. Yes. Sir, ang ining pag-ulan, sir, posible ba lang makatugas ang flash flood, no? O kung pagbaha ang ining mga pag-ulan, sino nga na-mention sa mga lugar? Yes, possible na siya kaya ang nag-detect natin sa mga thunderstorms. Pag thunderstorms, possible na ito mga flash floods landslide, especially sa mga susceptible areas. Okay. With this, Sir John, madamoging nga salamat. Something good sa luwat sa aming hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, Sir John Baron, wari observer sa Pag-asa, Iloilo. So, may ara kita sa gihapon no isa ka LPA sa sunod sang PAR, pero according kay Sir John, no, malapit na lang ini nga magwa no, sa Philippine Area of Responsibility. Amo ini mga biyan no, ang rason sa pagbaha no, dira sa probinsya sang Aklan kahapon. Pero sa pag-update nato no sang gabi according din no sa PDRR mo Aklan, nag-subside na ang tubig. So, kanina din-mention nga ba no, lakip sa gihapon ng Aklan, Capiz, Antique no, sa portion sang Southern Negros Occidental nga may pag-ulan no, kaga posible ang flash flood so halong gid sa aton nga mga kauturan. Oras 1:13 PM, mga biyan sa aton nga pagbalik. Nakaupo na natin ang ating nga bisita, ang head sa National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. So kung may mga questions, kamo nila no, mga luyag nga magbisita sa aton nga National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. Kung gusto abin ninyo no, nga magpa-book or kung gusto ninyo mag-walk-in. So bako din natin later on no, kung pwede ang mga walk-in clients natin. Nakaupo natin mga biyan sa aton nga pagbalik si Ma'am Maricin o kung si Ma'am Mayen de los Santos. Mga biyan magabalik ang programa, babay ka. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin ang mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sa Maraming salamat po.
Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Magandang araw, si Dingdong Dantes Pluto. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan yung switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkarat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang alam mo, kaya ng baboy and clotted pig or chicken blood na parang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Ricardo Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayan, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, puron man, quick, or pakunaning. In these times of frugality and austerity, namansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as panning rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nag-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa Manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pailalim. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Everything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wanggod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabato tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Bukbuk warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabato culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangang ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 22 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kaya kong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga abyan, isa ka espesyal nga bisita ang ato naman makaulod may sa ato nga pagpangalagad subong nga Martes. Isinusulong ko mga madugay na naton mga abyan, ginapangaluyagan ang aton nga bisita nga makaupo diri sa aton nga programa Babae Ka para i-feature no ang iya nga istorya. I'm so excited mga abyan, kamatian ang iya nga journey halin sa pagiging isa ka journalist. Now, no, lead no sa aton nga National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. Mga biyan, I believe yari na sa aton nga Zoom, mga aton nga bisita sa bunga hapon, si Ma'am Maricel, ako si Ma'am Mayen de los Santos. Hello Ate Yan, good afternoon and welcome diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Good afternoon, Miss Yan. Maraming salamat ulit for the chance na makapag-talk sa inyong program. Yes, and we would like, late man kami ating yan, but we would like to say and to congratulate you, sa pagiging head sa aton nga National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. Sige, una sa tanan, ating yan, pwede mo pala mapakilala ang imo kaugalingon, taga-tiin bala si Ate Yen, currently, ano ang imo nga mga responsibilities as head of our NMP Iloilo and Antique? Good afternoon. So, ako po si Maricel de los Santos. My friends call me Maggie, and I had the National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. Mananotice niya na halo yung aking language because I'm from Quezon Province, but I've been here in Iloilo for like more than 15 years already. Naging journalist po ako, editor ng Daily Guardian and yung The News Today dati. Bago ako nag-join sa government. Yes. And Ate Yen, saan ka ba nag-graduate or nagtapos ng yung elementary, secondary at saka kumuha ng, I think, you graduated with a bachelor's degree ng history sa UP. Yung para
my secondary school years, I spent sa Quezon Province. And then yung college naman sa UP Diliman was Bachelor of Arts in History. And then, hindi na ako nakapag-tapos ng graduate course, pero almost there. Yes. Yeah. Ano ba yung reason? Bakit ito yung course na kinuha mo, Ate Yen? I love history, or siguro dahil yung nanay ko ay teacher ng history. So talagang fascinated ako dun sa mga historical events. Yung history of civilizations, paano buo yung mga empire. And then of course, na-amaze din ako dun sa mga culture and traditions. Hindi lang mga Filipinos, kundi around the world, yung mga rights and rituals ng mga tao, may intangible cultural heritage. I'm also attracted to arts, visual arts. So, yun, yung fascination. Of course, writing. So, hindi din ako magsulat. So, parang kung mag-aaral ka ng history, matitrain ka din magsulat. And you've mentioned galing ka sa Quezon Province, but ano yung reason, bakit napunta ka dito sa Iloilo at tapos naging isa kang journalist dito sa Iloilo sa isang newspaper? Actually, ang father ay taga diri sa Iloilo City, no? So, nasa pag-higog mo. That's why napatpad kita sa City of Love. Yun. Oo. Parang yun din yung yung work mo din yung nag-expose sa akin dun sa mga community papers, and it's something na pinursu ko na din kasi it's something I love doing. And what year ikaw, Ate Yen, naging isang journalist or kumbaga naging writer ng isang newspaper? Mga anong year and gaano katagal ka naging journalist before you decided na mag-join sa ating National Museum of the Philippines? I think nag-start ako magsulat sa newspaper ay 2011 and from reporter tapos naging desk editor hanggang maging assistant editor hanggang 2018. So dalawang newspaper yun, and then in between stringer sa mga like Filipinos Agency, Nagko-file review, then that's Inquirer. Tapos kung saan lang pwede magsulat. Yes. And what was the turning point na kumbaga sinabi mo sa sarili mo na ayaw ko nang magsulat, parang I wanted to join the National Museum of the Philippines. Ano yung turning point kumbaga, Ate or Ma'am Yen? I think it's the position that 2018 nang magbukas yung National Museum of the Philippines dito sa Iloilo kasi 2016 na-declare yung Old Harem Municipal Hall na important cultural property. Tapos may office na yung NM lang, and then they started hiring. Yung job ay Information Officer 3. And feeling ko that time, yun yung kailangan ko para sa isang professional growth. Unang-una, it's related to culture, history and culture. And then it's a museum. And will also involve a lot of writing or kumbaga yung parang magiging teacher ka pero hindi naman teacher kasi more on yung museum education yung nangyayari. So it's a shift. It's a shift from the journalistic writing to creative and technical writing naman pagdating sa museum. Yes. Parang ganun. So, how does it feel? Parang ano yung parang meron ka bang na-feel na something weird or something parang nakakapanibago when you started working sa National Museum of the Philippines, considering that you've been working with the newspaper parang 7 years, nearly 7 years before ka nag-join ng National Museum of the Philippines. Parang ano ba yung pakiramdam? Una-una is the 8 to 5. Yes. So that's very definite. So unlike sa newspaper na hindi mo kailangan pumasok ng alas 8, although around the clock ang yung mga monitoring ng news or ng nangyayari sa paligid natin, no? But you don't have to report 8. Yung punto dapat nasa opisina ka and then mag-out ka ng 5. So I think that's yung freedom na gano'n yung nakakapanibago. Naging very structured yung work
work pa yun. From 2018, you started working sa National Museum of the Philippines. And kailan ka, Ate Yen, parang sinabihan na, sige, magaling ka. Ikaw na yung mangunguna ng National Museum of the Philippines, Iloilo. From 2018 to 2024 naman, ang work ko kasi ay behind the scene, yung operations, yung nag-conceptualize ng design ng mga activities sa museum, public programs, mga community engagement. So wala talaga yung mga administrative and managerial na trabaho. So by 2024, my former boss, Ms. Hanny Besta, was promoted as director of San Quezon National Museums and being one of the seniors or yung part ng pioneer na team na mag-open yung NNP dito sa Iloilo. So parang sinag po ay siya ng director na, i-try lang kung gusto mo. kung masakyan mo na yung ganitong klase ng work. So I tried it for 1.5 years. Hindi ako nag-apply dun sa pinost nila yung unang application for the head because I wasn't 100% convinced na I wanted to be the head of the museum. Parang ganyan. Yes. So it took me a while. And how does it feel to be trusted with this kind of big responsibility? Leading yung National Museum of the Philippines, Iloilo, and then later on, pati yung pagbukas doon sa Antique, ikaw yung nangunguna rin sa National Museum of the Philippines, Antique. How does it feel to be given this big task, Mama Yen? Nakakatakot siya. It's overwhelming yung responsibility and of course yung expectations. I think mas overwhelming yung expectations ng community, ng mga partners, and of course yung institution itself. The team will really bring the team to deliver its expected output or fulfill namin kung ano ba talaga yung mandate. But at the same time, it's challenging because we are working with the communities and parang nagiging yung challenge ay paano kami makakatubong sa pangangailangan ng community, ng host community namin. So we tend to expand our imagination. So it's professionally fulfilling and individually, sa tingin ko naman, kung talagang gusto yung trabaho, meron talagang malaki yung goal for personal growth ng bawat isa sa amin, lalo na sa akin, since this is a new learning experience. Kasi nga, supervisory na yung position. Yes. But naging factor ba, Ate Yen, doon sa sinabi mo kanina na parang hindi ka pa sure na applyan yung mataas sa position, naging factor ba yung gender mo, yung pagiging babae mo to accept the position? Parang hindi naman factor yung gender nandun sa decision. It's actually the bulk and the weight of the responsibility. Yes. Because I believe, regardless kung babae ka or lalaki ka, kaya mo ginawa. Yes. Yes. And tell us about yung operations ng National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique, Ate Yen, no? Ano ba yung mga services na ino-offer last time, no? May dalawa kayong dito ang personal na nag-guest sa amin, pero for the benefit of those na hindi nakinig, no, during the interview, ano ba yung mga services na ino-offer ng NMP Iloilo and Antique? So, ang unang service na binibigay or in-offer ng NNP and Antique is of course yung tour guiding services, no? Because we have exhibitions and contribute to the tourism of the community sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bisita na gusto makakita ng ating mga exhibits. So we are open daily from 9 a.m. to 5 p.m. And then yung entrance naman sa National Museum, sa lahat ng National Museum, libre. Yes. Aside from that, meron tayong tinatawag Museum Education Program. Ito yung activities na hindi lang siya
pagtingin ng exhibition, ito ay mga activities correlated to the exhibitions. Halimbawa, mayroong mga lectures about national history or archaeology na pwedeng idagdag maliban doon sa usual tour ng mga bisitang estudyante, no? So, para mayroong retention, yung mga students na hindi lang sila tumingin ng exhibit, meron pa silang karagdagang knowledge na tututunan from the lecture. And then, of course, may mga interactive activities din. May mga games, for example, yung Battalion Race, Museum Object Hunt, mga puzzles. Ito yung mga activities that will make your museum visit memorable. Parang ganyan. And we reinforce them yung learning experience ng mga bisita. Yes. And we also have public programs. Ito na mga public programs, not necessarily na pag bibisita ka, kailangan mo mag-participate doon. So, ito yung mga events na kinakandak natin, like lecture workshop, mga art workshops. Meron din lecture ng this October, marami kami mga lecture workshops na hinanap ng may mga art workshop, may clay, bead making, meron yung baybayin, how to write on baybayin, meron yung dinamang dance, and then meron yung training naman sa mga museum professionals and tour guides, mga ganyan. So, yun yung tawag natin ng public programs. And then we also offer mga technical assistance. For example, yung mga students na meron mga theses about heritage and culture and it's related to our mandate. We can provide information, we can validate information. Yes. So, mga services, yun yung basic na ino-offer na. Yes. And then, of course, yung traveling exhibition pala, bago ka makalimutan na. We have the traveling exhibition. It's a universal access program ng MNP Iloilo because we recognize na hindi naman lahat ay makakapunta ng museum. So, we will bring the museum experience to them. Yes. Yun yung sa mga schools at Ma'am Yen. Yes. Schools and barangays. Yun. And then, open to accept walk-in clients yung NMP Iloilo and then yung Antique. Yes, open kami sa mga walk-in na mga bisita. But if you are a group of more than 20 and you want guided tour or parang introductory talk lang, kailangan natin mag-book 3 days before your visit. This will ensure yung quality of experience kasi baka mamaya sabay-sabay na bus loads. Yes. Guest yung dumating. So parang hindi rin namin ma-accommodate lahat kasi nga yung capacity ng building, ng tapos kung crowded ka tama, sa halip na happy ang experience, kasi mairritable ang bisita house. Yes. Kaya dinoktok sila. So we encourage din talaga na mag-book na. But do you accept yung parang mga events dyan sa NMP Iloilo to hold events? Partnership? Yes. Yung parang show dyan sa NMP Iloilo. Open naman kami sa mga partnerships as long as yung events ay aligned sa mandate ng National Museum. So if it's culture and arts related, so most likely ma-approve yung model. But other than that, meron naman kami space for venue rental. So yung mga activities na hindi din talaga tayo pwedeng mag-partner kasi hindi naman talaga siya align sa amin na mandate. Yes. And doon sa NMP Antique, open din everyday Mondays to Sundays. Yes, so open din yan. Ang NMP Antique ay located sa provincial capital sa may atubang sa yung Capitol Buildings. So meron lang tayong isang gallery doon, yung textile gallery. Bukas din, same museum hours, 9 to 5. Yes. 9 a.m. to 5 in the afternoon. At Ma'am Yan, may ara ba na sa mga exhibit dira sa aton yung NMP Iloilo and Antique, those na mga gawa mismo ng mga babae? Ano ulit, Miss Yan? Yes. May ara ba lang kita ng mga, 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 mga
Yes, oo, marami tayo dito. Una yung ating textile, yung Habuhay Panay, the Handwoven Artistry of Western Visayas. So yung mga culture bearers natin, tinatawag natin master weavers, master embroiderers, karamihan sa kanila ay mga babae. And then of course, sa mga sciences naman, pinapicture naman natin yung works ng mga women in science. Meron dito yung Rafflesia, replica ng Rafflesia, named after women, scientists. And then, yun so far, the highlight. Yes, mga kababaihan. We only have how many days left? 3 days before magtapos yung month of October. May mga activities pa ba yung NNP Iloilo at saka Antique Ma'am Yan for the remaining days of October? We will be closing the Museum and Galleries Month with Pag-Orchid as an art and wellness program for the elderly. So yung partner ng NNP dito ang Barrio Obrero, yung Senior Citizens Association nila. And we will visit the National Museum. We will have art activity for them. So it's interesting because ito yung parang memory activity. We will have gagawa sila ng letras y figuras na tinatawag yung mga initials ng name nila. And then we will going to make a collage of their memory objects. So, yung mga items that hold meanings to them, for example, picture ng apo nila, or yung yarn na ginamit nila sa ganito. So, they're going to make a collage. Yes. There. So, it's nice for, para ma-prevent yung dementia. And then, of course, para lang makarelax yung mga tigulang. Yes. And that is for free yung lahat ng mga gagamitin nila. Yes, yung lahat. And at yan, before I let you go, or before kita hinga ng mensahe mo sa mga tagapakinig natin ngayong hapon, for the remaining months of 2025, any activities to look forward dyan sa NNP Iloilo and Antique? For NNP Iloilo, we have events ng parang artist talk. Wala ba yung date? Nakalimutan ko yung date actually. And then sa December naman, we will be extending our museum hours parang gabi sa pambansang museo. Okay. Kasi meron lights sa Capitol and then we'll be extending museum hours para yung mga nag-visit ng Christmas lights yung pumunta dito sa Capitol to take photos sa Pasko sa Capitol. Pwede silang bumisita. Yes. Until what time yung extended hours natin? Usually hanggang alas 8. So from 5, may extension hanggang 8 ng gabi. Okay, sige. Ate Yan, siguro lastly na lang yung mensahe mo sa ating mga tagapakinig, especially sa mga babaeng tagapakinig natin ngayon dito sa programang Babae Ka. Sa mga nakikinig wala namang hindrance ang gender sa mga bagay-bagay as long as we assert ourselves. Although, kailangan pa rin ganun pa rin talagang reality na hindi naman lahat nakakapag-assert kasi may mga institutional limitations ika nga. Mayroong mga gender restrictions, for example, na mayroong mga male-dominated na professions. So, kailangan i-assert mo pa yung sarili mo para paniwalaan ka. And, but it's a work in progress. Like, dito sa National Museum, marami na yung mga kababaihan na nasa science and yung nasa heritage sector. But of course, yun, push lang yung push. Yun. And tulong lang yung pag-assert ng yung lugar dito sa ating lipunan. Because it's something that we must claim. It's something na kailangan natin yung lugar na dapat ay patas naman ay binibigay sa atin. Yes. And ang masasabi namin dito sa Radyo Pilipinas Iloilo sa iyo, Ate Yan,
push lang ng push, no? I know na mahirap mula dito sa Iloilo, and then you're also going pa sa Antique para lang to see the operations ng NMP Antique. So, good luck sa itong panibagong task na binigay sa iyo, Ate Yen, and maraming salamat sa time and information na binigay mo dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon. Thank you so much, Miss Yan and sa Radyo Pilipinas for always giving us the venue to promote the nationalism of the Philippines. And so probably, bisita lang po kayo. No, sa Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Maricel de los Santos. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. There you have it, mga miyan, si Ma'am Mayen de los Santos, ang aton nung head sa National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. So for those nga luyag nga magbisita ba ni Ma'am Mayen, pagto lang, no? Open sila everyday. And sa December, sang extended, i-extend no ang hours, especially dito sa Antique, para makahatag liguan no sa mga nagalantaw sa lights dira no sa Capitol Building. So kung gusto ninyo maghapit dira sa National Museum of the Philippines Antique, pwede kiti until 8 p.m. So ang mensahe sa ating bisita sa mga babae, go lang ng go, push lang ng push. Hindi hindrance no ang pagiging babae to achieve whatever you want in your life. Babae ako, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong tulog ay So sa liwat no kay Ma'am Maricel de los Santos, thank you so much. And hello no sa aton nga mga friends dira sa NMP Iloilo kag sa Antique. Mga biyano sa mga especially no sa mga ginikanan, kung may ara ka mo dira no kabataan, why not dalon natin sa museum para maka-learn sila no sa aton nga heritage, ang aton nga kultura, dalon natin sila. I think no mas manami nga maka-learn first hand in front of you instead no sa instead nga maggamit sang gadgets. Ang nabilog nga adlaw na puro lang gadgets, why not i-expose natin dito no sa museum. Ang magaling ni Ma'am Yan, no, hindi lang siya pagbisita, kundi ni ara sa mga activities na gina-offer ang aton nga NMP Iloilo. So why not take that opportunity para nga maka-learn no, ang atong kabataan. Siyempre kita man ng mga tigula. Kung gusto natin madugangan ang atong nga ihibalo, magbisita kita sa mga museum. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:47. Antes kita mga biyan magtakot. Ina mga biyan, no, ari dirin or nagbisita diri si Attorney Reneco, ang aton nga congressman representative no sa Kabataan Party List. Nagbiara siya nga mensahe sa tanan nga mga babae nga nagapamati subong nga hapon. Pamatian natin mga abyan si Attorney Reneco. Every time that you experience discrimination, being minefield din yan, but I do my best na mabaka siya. So, whether it is a remark calling out yung comment, or whether it is, having friends, family collective that you process that remark with, and hindi mo i-allow na yun ay maka-apekto sa mismong sektor na bahagi tayo. Yun ay mga iba't ibang ginagawa natin para hindi makatatak yung isang misogynistic, ageist remark that could affect yung gawain ng isang sektor. Any message sa lahat ng mga babae na nakikinig ng umaga or dito sa program natin ko? Malakas tayo, matapang tayo, may kasaysayan ng militanteng
aksyon ang mga kababaihan, ang kabataan, lalo na kung ramdam niya ang feeling ng kapwa kabataan, kapwa kababaihan, na kung sama-sama ay kaya natin bumuo ng alternatibong lipunan na wala ng misogyny, wala ng macho-feudal relations, wala na rin ageism, at tayong lahat ay pantay-pantay ang pagtalo sa There you have it, mga biyano, si Atty. Reneco, ang aton mga congresswoman, ang representative sa kabataan party list sa aton mga pagkuha sa iya no sa nga mensahe. Ano ang mambal niya no or mensahe niya sa mga babae. Ang niya ganito, siya mismo wala naka luwas no sa diskriminasyon, sa hatred, especially online, especially that she is a politician. Pero ang iya mga biyano nga mensahe sa mga babae na hindi kita mangin apektado kung ano man ang ginahaboy sa aton nga mga malaing nga tinaga. Importante, balaan nato ng aton nga kausa pag hindi kita affected kung ano man ang ginahambal sang iban nga tao. Si Atty. Reneco, mga benyari dito inano sa Iloilo or sa Iloilo City, naginiwa ka ina nga isa ka press conference o pwede rin no ang pila ka mga market vendors na nagpabutyag no sang ilang sa tababa yung patutupad sa usaping ekonomiya sa patok ng media. Reklamo no sa sining pag-rehabilitate sang aton nga mga public market. Kag miara sila no sa pila ka mga panawagon, especially nga ti hindi mga biano ining mga market vendor naton hindi bag-o iban ini sa ila tag 50 years na nagatinda. So manamo sila mga bito inano sa mga panawagon, lakip diri mga abyan, ang pag-reinstate sa mga manugbaligya ang conditionally sa bago nga merkado publiko, pagpauntad sa pag-charge sa goodwill money kag pagpatuman sa rent and fee increase moratorium. Lakip man diri ang pag-prioritize sa mga dugay na nga manugbaligya, himuon nga affordable ang market goods. Kag ang pag-maintain sa public ownership sa mga merkado. Paglaki man diri mga ben ang pagsiguro sa transparency kag accountability sa anuman nga agreements nga ginapirmahan sa nga vendors. So amo ginino ang pila sa mga panawagon sa aton nga mga market vendors na kainano gi-mention ni Atty. Reneco sa isa ka press conference. So ang bali no ang pasalig nila magabulig no ang iya nga party list hasta nga malabot ini sang aton man nga mga kauturan na market vendors. Anyway mga abyan, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalaga subong nga hapon diri sa programa Babay Ka. Once again, thank you so much kay Mama Maricin Mayen de los Santos, ang aton nung head sa National Museum of the Philippines, Iloilo and Antique. And sa tanan nga mga nagatutok subong nga hapon, thank you so much sa inyo. Manamang salamat sa akong mga katarang teknika sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter. Sir Vermore Aventura, mga bin ako na langgit si mga Grace Aranyata, kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo